sa mga garapata, mga kakabsat. May sinasabi si Jam Magno dito. Alright? Share ko lang to. Singit ko muna to bago mag-next topic, no? Sabi ni Jam. DDS. Bakit? Ayoko sumabay. Bakit? Ayaw mo? Kasi ayoko din mabansagan na DDS. Bakit ayaw mo maging isang DDS? Diba? Kasi DDS, wala eh. Napaghalata ang bobo. Aray ko po. Basta DDS, alam na this. Nako po, basta DDS, alam na this. Nako po, kung hindi sila fake news, mabsat, bobo talaga. Confirm. My goodness, no? Number 1 na nagpapakalat ng fake news, yung mga garapatang yan. Kamuti talaga, mga kabsat. Baligtad ang utak. Paghalat na ang fake news ang alam. Tama, fake news. Ayaw ko sumabay. Ano pa? Meron pa dito. Binarabaran nila. Ito. Mga DDS, bycam nyo. Ito na. Patalastas mo na. Hoy, breaking news! Another day, another fake news by the DDS. Another fake news from the DDS. Sige, banat. Lumabas na ngayon sa ICI na ang pumirma pala ng bycam report at isa sa mga lideraran doon ay si Chis Escudero. Kitang-kita naman na hindi nakapirma si Risa Ontiveros, Pero si Chis Escudero pala ang leader ng mga yan. Siya pala ang nagpasok ng mga insertions at budget. Wow! Siya ang padrino ng flood control scam na ito. Kaya naman pala meron silang Sorsogon Mafia ni Zaldico. At ang number 1 funder niya pa, si Lawrence Lubiano. Naku, sabit din sa flood control ng kontraktor. Kaya lumalabas to, patay, hindi mo na masisi ang Kongreso. Kaya naman pala bigla na lang ang DDS, sinisisi na naman si Tambaloslos at gumawa ng fake news na magiging state witness daw siya. Dininay na po yan ng Ombudsman. Net25 ang nagpasimula niyan. Nako, Net25 na naman. INC na naman, mga kakabsat. Agoy. Nako na naman, mga kabsat. Eden Santos, ano na naman pinaggagawa mo? Net25, Yusek, good afternoon po. Nanumpa na po si former House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Ang sabi niya po ay lubos siyang makikipagtulungan na tumulong sa pagtuklas po ng katotohanan. Sabi niya itinatago siya ang dapat itago. Bagaman hindi niya ito bahagi noong bicameral conference committee, may mga lumulutang din na mga parang ikinokonsidera siya na maging state witness. Pwede po ba siyang makonsidera na maging state witness? Anong sagot dito na Attorney Claire? Depende. Magiging salaysay at kung ano ang mailalahad. Depende sa natakpan, di ka mabasa. Witness ito man ay irereklamo. Basta mga kabsat, ako po, pinapakalat na naman ng mga garapata to. Kaya ang mga baka Duterte ngayon nag-iiyakan at gumagawa ng fake news para guluhin ang bayan. Yun lang. Kasi sa kanila nagsimula ang gulo na ito. Tama. Hoy, breaking news! Tama. Ito pa, isa pa. Last na to. Alam mo, nagloloko na tayo dito eh. Sige, banat. Sa totoo lang, kung meron man nagtataka kung bakit nabawasan yung budget ng OVP. May nagtataka pa ba kung bakit binawasan ng budget ng OVP? Si Sarah, nagtataka nga ako eh. Pero hindi na ako nagugulat kasi alam ko babawasan nila yung budget ko. Bobo ka eh. Hindi ka naman nagpapakita sa kuan mo. Hindi mo walang kayang ipagtanggol yung budget mo. Bobo ka eh. Hindi mo kaya eh. Biro, kahit itong mga tauhan mo, hindi marunong i-explain yung mga budget, yung saan pupunta yung budget. Ito naging dahilan eh. Sige, go. Your Honor. Kasi hindi nyo may paliwanag. Simpleng activity ninyo. You can't even say kung saan. For a certain fact. To a certain fact. No? Putragis, wala silang masabi. Nasaan? Sasabihin nyo maraming activities. Saan? Somewhere in Caraga. Tapos hindi nyo man lang masabi kung saan. Anong klaseng celebration yun? Nagmana sila sa amo nila eh. Di ba? Nakakapaw. Sobrang laki ba ng opisina ninyo na kaya nyong sabay-sabayin lahat ng barangay, lahat ng bayan sa Caraga region? Alam mo, nagloloko na tayo dito eh. Putragis. Siya, patalastas lang yan mga kabsat, no? Nako po, wala tayong magagawa. Ganyan talaga pag mga garapata, mga kabsat. Nako po. Ito,
Pasingit ko lang ito, Mabsat. Last to pasingit. Diskaya, Mabsat. Breaking news, Mabsat. The Independent Commission for Infrastructure has released these photos of Diskaya couple, third and possible last appearance this Wednesday before the fact-finding body. The camp said that they will no longer, their camp, mga Diskaya, Mabsat, they will no longer cooperate. Di na daw sila makikikooperate after Rogelio Singson opined in a recent interview that the Diskayas are one of the principal players in the flood. Naman, sila yung contractor, players talaga yung mga yan, making them unqualified as a state witness. Nako po, wala na, bistado na, no? O aatras na sila, hindi na sila makikikooperate kasi wala na silang mapapala. Sigurado magagalit na naman yan si Marcoletang 2K. Sigurado yan, di ba? Marisa Sunakawa, shout out, Kapsat. Charger, shout out po. Sino pa mga bago pasok dyan? Joel CJ, shout out. Sino pa? Winnie Artos, shout out po. Sino pa mga bagong pasok dyan? Alright. Oh, ito talaga, Mabsa. Talagang mabibwisit, lalo na si Marcoleta. Bakit di niya ginawang state witness yan? Ayaw nga magsuli. Wala na. Diba? Ryan Equinesa, shout out. May vlogs ako, shout out. Ayan. Alright, so tuloy na tayo. Second subtopic. Ito, patalastas lang to mga thumbs up. No, siningit ko lang. Mga breaking news lang yan. Okay, kuwan tayo. Next topic. Alright, mga kakabsat, nandito na naman ulit tayo, Mabsat, kay Attorney Enzo Recto. Nako po, tulad ng sinasabi ko kanina, kaya hindi sinusupubliko ang hearing. Ganito rin ba ang katotohanan? Sabi niya dito, taga ICI, hindi raw marunong magtanong. Really? Ito naman, Robin Padilla. Supalpal ulit si Robin sa proposal niyang special eligibility para sa mga katutubo. Bakit na naman, attorney? Ano na naman tong kasablayan ginawa ni Robin Hood? Hala. Sige nga, pakinggan natin to. Robin Hood, ako po, ano na naman to kasablayan mo? Sige, tingnan natin ha. Epal alert talaga, epal alert. Grabe naman si attorney dito. Sige, pasok. Ay, nakikita nyo ba? Wait. Sorry. Ay, my goodness, hindi ko pala naikukan, no? Nasa ibang tab. Sorry naman, mga kapsat. Take 2. Ito. Ako lang nakakarinig. Sabi ko pura nagre-react dun. Sige. Pasok ulit, attorney. Epal alert. Supalpal si Robin Hood Padilla sa pagproposal niya ng special eligibility para sa mga katutubo. Sige, pasok. Pasok, attorney. Alright, here we go. Ba't wala pa rin yung sounds? Ayan na. Okay. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan. Ramyo Parcival, shout out at kabutihan. Pretty Page, VMB, shout out. Meron po silang isang bagay na hindi po nila makuha. Opo, ito po yung tinatawag natin na career service eligibility. Opo. Yun po ang problema. Opo. Actually, meron pa nga po kaming panukala. Pero para po sa akin, kung madadaan naman natin to sa usapan sa inyong civil service resolution, bakit pa natin pag-aaksayahan ng budget ng bayan, paghihiringan pa, pag-uusapan pa, di ba po? Kung pwede naman po ninyong, sabi nyo nga po kanina, inclusive, dapat inclusive ang gobyerno natin, lalong-lalo na po sa mga katutubo, dahil alam naman natin na kanila naman itong Pilipinas bago tayo nagsidatingan dito. Opo. At
tanggap natin na special sila. Opo, very special sila sa atin. Ano? Aba, mga bossing, may bago na namang brilliant idea ang ating action star sa Senado. Si Senator Robin Padilla naglatag daw ng panukalang Special Career Service Eligibility para sa ating mga katutubo. Wow! Parang may puso, di ba? Pero kung pakikinggan mo ng mabuti, parang mas tunog mayabang na awa kaysa sa tunay na tulong. Habang ipinapaliwanag ni Robin sa hearing, mukhang halata naman na hindi niya masyadong gets kung ano ang ibig sabihin ng eligibility. Parang gusto lang niyang magpabida, tipong ako ang tagapagtanggol ng mga inaapi. Pero ang problema, hindi naman inaapi ang mga indigenous people. Insulto pa nga ang dating ng panukala niya. Kasi kung totoo ang malasakit mo, bakit mo sila ginagawang special case na parang kawawa? At syempre, habang nagsasalita siya, parang eksena sa pelikula. May passion, may drama, may makabayan effect. Pero sa totoo lang, kulang sa research, sobra sa confidence. Parang yung estudyanteng nagre-report sa klase na puro adlib at tapang lang ang puhunan. Ang ending? Masusupal-pal lang sa recitation at sa public opinion. Mga bossing, ang career service eligibility ay hindi basta-bastang papel. Ibig sabihin nito, nakatugon ka sa pamantayan ng gobyerno para maglingkod ng may kakayahan. May exam, may proseso, may pag-aaral, hindi ito parang discount card na ipinamimigay sa kung sinong gusto ni Robin tulungan. Ang tawag doon, standards, hindi special privilege. Ang gusto ni Robin, shortcut daw para sa mga IP, para raw ma-encourage silang magtrabaho sa gobyerno. Pero teka, hindi ba mas insulto yun? Para bang sinasabi niya, heto na, dahil hindi nyo kaya pumasa, bigyan na lang namin kayo ng free pass. Wow, thank you Robin University. Ang hindi niya alam, may mga existing programs na para sa mga katutubo. Scholarships, NCIP support, capacity building. Hindi kailangan ng special treatment, kailangan lang ng respeto. Kaya bago gumawa ng batas, sana man lang nagtanong muna siya sa mga eksperto o kahit nag-Google bago magsalita. At ayun na nga mga bossing, nag-react ang mga IP professionals. Yun lang. Hindi raw nila kailangan ng special favor kasi marami sa kanila may degree, may licensure at pinaghirapan ang bawat karapatan. Para bang sinasabi nila, Senator, hindi kami charity case. At alam mo, tama sila. Lumabas ang mga statement ng ilang IP leaders. We earned our qualifications the same way everyone else did. Agoy. Boom! Sinupalpal si Robin sa sariling advocacy niya. Ang gusto lang nila, pantay na pagtingin, hindi mababang tingin. Nakakatawa, pero nakakahiya rin. Kasi imbes na maipakita ni Robin na siya ay tunay na maka-IP, naging simbolo pa siya ng patronizing na politiko. Parang gusto niyang maging hero, pero ang ending, siya ang kalaban sa sarili niyang pelikula. Sakit nun, bossing. Lalo na kung buong tribo na ang tumatawa sa'yo. Ngayon, kung tutuusin natin, baka nga si Robin ang unang babagsak sa career service exams. Isipin mo kung paano siya sasagot sa exam. Ano ang separation of powers? Breakup ba yan mga tol? Kaya bago magbigay ng special eligibility, baka kailangan niya muna ng special tutorial. Kasi mga bossing, masaya na daw siya sa pasang-awa na grade nung Putragis no, 4 na taon na dyan sa Senado pero putragis hanggang ngayon nag-OJT pa din, putragis. nag-aaral pa siya. At mukhang proud pa. Hindi naman masama ang intensyon, pero kapag ignorante ang implementation Yun at lang. may suggestion, nagiging insulto. At dito siya sablay.
Gusto niyang magtulak ng batas para sa inclusion, pero hindi niya alam kung paano ito gumagana. Ang ending tuloy, siya ang naging example ng uninformed lawmaker syndrome. Kung seryoso siya sa tulong, dapat pinangunahan niya ng consultation, hindi press release. Kasi sa politika ngayon, madali magmukhang mabait sa headline, pero mahirap magmukhang matalino sa hearing. At sa kaso ni Robin, sorry na lang, fail ka, Senator. Sa huli mga bossing, simple lang naman ang gusto ng mga katutubo. Respeto, hindi awa. Tama. Hindi nila kailangan ng shortcut para mapatunayan ang kakayahan nila. Kailangan lang nila ng pantay na pagkakataon at mga leader na marunong makinig bago magpabida. Ang pagiging lingkod bayan hindi sinusukat sa dami ng batas na ipinasa mo sa headline, kundi sa lalim ng pangunawa mo sa mga pinagsisilbihan mo. At kung eligibility lang din ang pag-uusapan, baka mas qualified pa ang mga IP teachers sa bundok kaysa sa inyo ng mga tropa mo, tol. Kaya tandaan, Senator Robin, bago magpasa ng panukalang batas, subukan mo muna makalusot sa exam. Malay mo, dun mo makuha ang tunay mong eligibility sa realidad, hindi sa ilusyon. Kaboom! Grabe naman si attorney dito, mga kabsat. Agoy! Basag na naman si Robin dito, mga kabsat. Naku pa. Ay, gravity. Iba talaga ang tama. Parang mas pag si Robin Hood ang bumanat, naku po, wala na. Naspak ko na da, di ba? Sabi nila. Alright. Naku po. Sino na yan?